Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga rehiyon at probinsya sa Northern Luzon naghahanda na sa pananalasa ng Bagyong Paulo. Cagayan Valley at Cordillera Region isinailalim na sa Blue Alert status. Ilang magsasaka ng bulaklak sa La Trinidad, Benguet nangangamba sa epekto ng paparating na Bagyong Paulo. Pagtapyas sa 2026 budget ng NCIP, idinadaing. Higit 3 toneladang pasta pinagsaluhan ng 15,000 katao sa Baguio City. At babaeng mayroong diabetes at chronic kidney disease stage 3 nananawagan ng tulong sa publiko. Ang iniwan nitong pinsala ng pag-ulusok ay kinapatayuan ng pumili ang ilangan. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Patay ang isang lalaki sa Cagayan matapos itong pagkamalang isang magnanakaw. Ayon sa suspect, aminado raw ito na hindi niya kilala ang biktima. Magbabalita Cesar Galasi. Nauwi sa trahedya ang simpleng pagdalaw ng isang lalaki sa bahay ng kanyang kasintahan sa barangay Marubob, Amulong, Cagayan, alauna ng madaling araw ng Lunes, September 29. Ito'y matapos siyang tagain sa leeg ng ama ng kasintahan nito. Ang lalaki, posibleng napagkamalang magnanakaw. Yun nga, bandang alauna, pumunta itong victim natin dun sa bahay ng suspect na kung saan pinipilit niyang buksan itong mga bintana at saka yung pintuan ng bahay ng suspect natin. So ang ginawa ng suspect natin nung maramdaman ang ganong ginagawa ng victim, lumabas siya sa may likurang banda ng pintuan ng kusina nila para tignan na mayroong hawak na siyang itak. Nung nagkagulatan, hindi niya kakilala itong biktima kasi hindi niya nakikita dahil sa taranta niya at yung edad ng suspect is 60 years old na, sir. At medyo madilim, yun na nga, nataranta, natakot, nataga niya itong victim natin na natamaan sa bandang leeg. Nakatakbo pa palayo ang 35 anyos na biktima pero natumba rin ito pagkatapos ng ilang minuto. Sinubukan pa siyang itakbo sa pagamutan pero idineklara na siyang dead on arrival. Kusa namang sumuko sa mga barangay tanod ang 66 na taong gulang na suspek. Doon sa malalimang investigasyon is may relasyon itong victim at nung anak ng suspect na hindi alam nung suspect na may karelasyon itong anak niya na kung saan ito namang anak niya is wala doon sa bahay nila nung time na yon. Base sa investigasyon, nagkaroon di umano ng pagtatalo ang biktima at ang kasintahan nito, kaya't posibleng pumunta ang biktima sa bahay para makipag-usap. Nasa kustodiya na ng Amulong Municipal Police Station ang suspect at mahaharap ito sa kasong homicide. Cesar Galasi, RNG News. Bagamat napuno naman ng kulay at sayang pagdiriwang ng ika-28 Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre, malaking hamon pa rin sa mga IPs ang kakulangan ng suporta ng pamahalaan. Isa kasi sa kanilang problema ngayon ay ang pagtapyas ng budget ng NCIP para sa taong 2026. Ang detalye sa report. Hindi maiwasang malungkot na ngayong Indigenous Peoples Mandatory Representative ng lungsod ng Baguio na si Councilor Maximo tuwing sasapit ang araw ng paggunita ng NCIP Month. Bagamat isa itong pagdiriwang ng kultura ng iba't ibang indigenous groups sa lungsod, tila hindi raw nila ramdam na suportado sila ng pamahalaan.
Ito'y dahil hindi pa rin nareresolba ang ancestral claims ng mga IP sa mga lupain sa lungsod. Kwento niya bagamat isa siya sa mga mapalad na nabigyan ng titulo sa loob ng 25 taon nitong pagharap sa Korte Suprema, ikinalulungkot niya na hindi ito matamasa ng ilan pa niyang mga kasamahan. Mas maano pa nga kasi with the apat na yung mga na-desisyonan sa Supreme Court na binawi ng gobyerno yung titulo na naibigay. It was not granted to them. So, yun na, dumadami yung mga squatters, dumadami yung mga nakabili ng lupa rito. So, na ano man natin yung IP lands, pero yung carrying capacity ng city, wala na, hindi natin mapipigilan yun. So eventually, talagang kung hindi natin talaga alagaan o kaya protektahan, mabilis na nating mapupuno ang bagyo. So yun na lang ang inaano natin, kung paano natin win-win solution. Pero solusyonan mo yung isa, hindi lahat. Parang iba na namang sitwasyon dun sa kabila. Parang ganun ang nangyayari, kaya walang katapusan. Bukod dito, malaking hamon din daw sa National Commission on Indigenous Peoples ang pagkakatapyas ng kanilang budget para sa 2026 national budget. Sa orihinal kasing proposal, aabot sa 2.2 billion pesos ang budget ng komisyon pero natapyasan ito ng 17% at ngayon ay naging 1.8 billion pesos na lang. This year was a very bad one for the NCIP and the indigenous cultural communities. Our fund was reduced, redirected, and realigned. I don't know what for evil purposes, but maybe it was for the flood control and who think it's not for the Coast Guard. Naging mahirap man ang reallocation para sa natitirang budget, naging malaking tulong raw sa kanila ang iba pang mga ehensya para mapanatili ang mga programa ng komisyon. And again, I would like also to thank the DA for this year that the NCIP and the indigenous peoples have suffered, most especially of the cut-off of the fund done by the Congress and Senate during the BICAP, by which our office has zero budget. Yet we were able to deliver most of this program through the assistance of the Department of the Agriculture. Pero sa kabila nito, malaki pa rin ang epekto ng pagtapyas ng kanilang pondo sa scholarships ng mga IPs. Maraming IPs ang nag-suffer, entire Philippines yun, hindi lang naman dito sa atin, dito sa Cordillera. Pero entire Philippines, hindi yata natuloy yung mga pinapaaral nila, mga tinutulungan nilang mga IPs na naghihirap din. Pero in-announce naman kanina na naibabalik yata nila yung budget. So at least happy tayo ron. With the zero budget, the NCIP has a zero budget for the conduct for the empowerment of the IPMs. Empowerment of the indigenous cultural communities, the delineations of their ancestral domains, the formulations of their SDPP or Ancestral Domain Sustainable and Protection Plan. And in fact, even by the very office, that the office has a zero budget for its office supplies, zero budget for fuels, and zero budget for travels. Yet, we still thriving. This shows the struggle of the indigenous peoples and the NCIP is real against discrimination. Not against only for the world, but even discrimination by the government that's supposed to protect the indigenous people. Ito rin ang naging himutok ng NCIP sa September 24 hearing ng Committee on Finance ng Senado. Yung hinihiling po namin is actually around 400 million. Kasi we proposed 2.2 million. We have 2 billion, 2.2 billion, kaya lang 1.8 po ang nasa NEP. But the 400 million is to really capacitate the IPMRs. And then the second is to further use the customary laws and the indigenous knowledge systems and practices para matulungan pa rin yung communities to cope with what's happening. Sa ngayon, hindi pa alam ng NCIP Cordillera kung saan inilipat
ang natapyasan nilang proposed budget. Vanessa Bugtong, RNG News. Isa ang bayan ng Itogon sa mga landslide-prone areas sa probinsya ng Benguet. Kaya ngayon pa lang naghahanda na ang bayan para sa inaasahang pananalasa ng bagyong Paulo. Mga relief packs para sa mga residenteng ililikas, inihahanda na rin. Narito ang report. Tuwing malakas ang ulan, isang barangay birak sa siyam na barangay sa Itogon, Benguet sa madalas makapagtala ng pagguho ng lupa. Kaya naman nangangamba sila na baka tuluyan ng gumuho ang iba pang gusali ng Akupan Elementary School. Ito'y matapos maitala rin ang pagguho sa paaralan nung kasagsagan ng bagyong Emong. Although huminto na siya ngayon, pero pag darating na itong bagyo, baka masaturate na naman. Magmamad flash na naman. So, yun ang isang mismo na talagang babantayan natin. Kasi, although wala na yung mga bahay, sa ngayon, pag nag-landslide dun sa taas, yung school naman ang tatamaan. So, baka sisirain yung buildings ng school. Although wala na yung mga nakatira doon. At saka yung mga doon sa paaralan, yung mga estudyante na transfer na sila sa Balatok Elementary School. So wala na sila doon. Kaya sa inaasahang pananalasa ng bagyong Paulo sa Northern Luzon, isinailalim na sa blue alert status ang bayan. Pati yung mga barangays, yung 9 na barangays, na-activate na rin yung Emergency Operation Center. So, ang nangyayari ngayon, parang sa mga barangay, kasi natapos na nila yung activation, ay yung PIDRA nila. Ang susunod din na mangyayari is yung mga warnings doon sa mga communities, doon siguro sa mga small scale sa mismong lugar nila. So, pero sa munisipyo, na-advance na yung mga warnings namin doon sa mga minero na huwag na silang papasok sa mga tunnels nila. May mga suspension din na nakapos na. So, yun ang isa pang tinitingnan namin. Ilan sa mga binabantayang barangay ay ang Virac at Luacan, kung saan madalas maitala ang pagguho ng lupa, habang binabantayan rin ang pag-apaw ng tubig sa mga barangay ng Dalupirit, Tinungdan at Poblasyon. Halos pag sa landslide ang pag-uusapan dito, halos yung buong Itogon eh. So parang buong Itogon yung mga minumonitor. Pero yung may mga areas talaga na dapat mong bantayan. So yun sa Barangay Luacan, sa Lunita. Meron naman dito sa Bagyugol. Saka dito sa Barangay Ampukaw, doon sa Tangkig, Simpa, at saka ito na ang mas matindi rito. Yung sa Barangay Virac, yung landslide sa Akupan. Nakahanda na rin ang ilang mga relief packs, gaya na lamang ng mga dilata, bigas at tubig na nakatakdang ipamahagi sa mga residenteng magsisilikas. Ginamit na namin yung QRF para may mga stockpile kami at saka may preposition ng mga supply, lalo na yung sa pagkain at saka yung non-food, yung mga hygiene kits, naka-ready na rin. So, at saka si DSWD, parehas naman, naka-ready rin. So, parang kwan lang, magtulungan na lang kung ano man ang mangyari, magtulungan na lang na mag-distribute sa mga ibibigay sa tao. At saka doon naman sa mga barangay, tapos na yung kwan communication namin sa kanila at saka nagpidra na sila. Samantala, sarado pa rin sa mga motorista ang kalsada sa Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon, matapos gumuho ang kalsada noong kasagsagan ng superbagyong Nando. Pinapayuhan muna ang mga motorista na dumaan sa iba pang alternatibong ruta. Vanessa Bugtong, RNG News. Nangangamba naman ngayon ang ilang magsasaka sa La Trinidad, Benguet na baka mapinsala ng bagyong Paulo ang kanilang mga pananim na bulaklak. Ito'y dahil nakatakda na nilang anihin ang kanilang mga pananim 3 linggo pa bago ang undas. Magbabalita Angel Arquero.
Tila nakahinga na ng maluwag si Noemi matapos mabili ang 70 taling rosas na kanyang inani kahapon ng umaga sa Barangay Bahong, La Trinidad, Benguet. Anya, mabuti na lang daw may naani pa ito matapos ang hagupit ng super bagyong Nando. Ay, medyo okay naman kasi at least parang 2 days, 1 day na ulan tsaka yung hangin. Pero sa awa ni Lord, at least naman nakasurvive yung mga pananim namin. Kaya naman nang mabalitaan nito ang pananalasa ng Bagyong Paulo sa Northern Luzon, muli itong nangamba. Ito'y dahil hindi pa niya naani ang mga natitira pa nitong tanim na rosas na balak niyang ibenta sa darating na undas. Kailangang ulit na ikanal yung mga garden para hindi nga matibag yung mga at least may one way lang yung daanan ng po ma'am, yung tubig para yung mga pananim sa hindi niya ngay daanan. Pag minsan pag sirain o kukunti lang talaga ang maharvest. Lalo nga yung dito sa may outside, kunyari yung rose o kasi wala silang protection. Isa lamang si Noemi sa libo-libong mga magsasaka ng bulaklak sa La Trinidad, Benguet na nangangamba sa maaaring epekto ng paparating na Bagyong Paulo. Pero sa kabila nito, tiniyak ng ilang mga magsasaka at tindera na normal pa rin ang supply ng bulaklak sa tinaguriang Rose Capital of the Philippines. Ito'y lalo pat mayroong ibang barangay pa sa La Trinidad ang nagtatanim ng bulaklak. Hindi lang naman dito sa Bahong ang pinanggagalingan, sa mga ibang barangay din meron sila sa Alno, sa Alapang, sa Binang. Pag matipon-tipon yun marami, kayang-kayang supplyan naman yung mga yung mga nangangailangan ng bulaklak, ma'am. Katamtaman lang, ma'am, kasi yung iba darating mga imported ganon. Bagamat sapat ang supply ng bulaklak, nakadepende pa rin daw ang presyo sa mga susunod na linggo habang papalapit ang undas. Sa ngayon, nasa 50 to 60 pesos ang presyo bawat tangkay ng rosas. Ang Radius, nasa 140 to 150 pesos kada bundle. Ang Anthurium, nasa 300 to 350 kada bundle at ang Aster, nasa 100 to 120 pesos kada bundle. Angel Arquero, RNG News. Sa lagay ng panahon, patuloy pang kumikilos ang Bagyong Paulo papalapit sa Luzon. Huli itong namataan sa layong 480 kilometers silangan ng Infanta, Quezon at mayroon itong taglay na lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at pagbugso na 105 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 15 kilometers per hour sa direksyong west-north-westward. Dahil sa bagyo, asahan na ngayong gabi ang pabugso-bugsong hangin at ulan sa Northern Luzon. Ang buntot naman ng bagyo ay magpapaulan sa Western Visayas at Metro Manila, habang localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Atin ang alamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba pang parte ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Susunod, mga rehiyon at probinsya sa Northern Luzon naghahanda na sa pananalasa ng Bagyong Paulo. Cagayan Valley at Cordillera Region isinailalim na sa Blue Alert status. Yan at iba pang balita, abangan! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide.
Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambukla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Ay pinggang Pinoy malami. There you have it, isa sa 7 Healthy Habits. Sundin! Do it right now. Ang suga ng unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng mabitong ito. Sa Healthy Habits go na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it Nation. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Naghahanda na ang iba't ibang probinsya sa Northern Luzon sa pananalasa ng Bagyong Paulo. Cordillera at Cagayan Valley Region isinailalim na sa Blue Alert status. Magbabalita Charles Limo. Sa pagpasok pa lang ng buwan ng Oktubre, bagyo kaagad ang sasalubong sa mga taga Northern Luzon. Ito ay sa inaasang paglandfall ng Bagyong Paulo sa Isabela. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyo bago ito maglandfall. Expect natin ito na itong si Tropical Storm Paulo ay mag-enhance pa, no? Mag-intensify to severe tropical storm. At ang pinaka-peak nito is bukas ng tanghali or hapon hanggang Saturday. So, may mga malalakas na hangin at ulan tayong ma-expect dito sa ating area. Bagamat naging maaraw sa Baguio City, naghahanda na rin ang lungsod. We will be meeting with our barangays and yung mga response cluster natin sa city. To check again, ready naman sila anytime. Basta you call them, you give them information, ready tayo. Ang iba't ibang bayan at probinsya, kanya-kanya na rin ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment. Nagsagawa na rin ng PIDRA ang Office of Civil Defense Cordillera at isinailalim sa Blue Alert status ang buong rehiyon. Kasama na rin ang buong rehiyon ng Cagayan Valley. Sa Dagupan City, tinabasan na ang ilang sanga ng puno sa Barangay Bonoan, Binloc. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng relief goods sa mga residente sa lungsod na hindi pa rin nakakabangon mula sa epekto ng Super Typhoon Nando. Nagpakawala naman ang Magat Dam ng tubig bilang paghahanda sa ulang dala ng bagyo. Binalaan na rin ng Pag-asa ang ilang bayan sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Aurora, Quezon at Bicol Region sa inaasahang pananalasa ng storm surge o daluyong. Charles Nicolimon, RNG News.
Sa iba pang mga balita, pinagsalusaluhan ng 15,000 katao sa Baguio City ang higit 3 toneladang pasta sa lungsod. Kung paano ito inihanda, alamin sa kwento ni Angel Arquero. Libreng pagkain ba ang hanap nyo? Abay meron yan sa Baguio City. Ito'y matapos ihain sa madla ang higanting pasta na may bigat na higit 3 tonelada noong 2 ng Oktubre, presenting Pasta Mania. As we celebrate the 80th year of the Hotel and Restaurant Association of Baguio, we are proud to unveil another centerpiece. Pasta has diverse ancient origins across multiple cultures, predating from Marco Polo's popularizing legend, with evidence of Etruscan, Chinese, and Greek pasta-like dishes existing 1,000 years ago. Isa ito sa highlight sa pagdiriwang ng 18 taong pagdiriwang ng Hotel, Restaurant and Tourism Month ng Hotel and Restaurant Association of Baguio City. Inihanda ito ng 10 hotel and restaurant sa lungsod. Mayroon itong iba't ibang klasing putahe. Ang Lemonade Hotel, handog ang linguine vegan pasta na may kasamang kiniing. Dito, gumamit sila ng 13 kilo ng vegan longganisa, 6 na kilo ng kiniing o pinausukang karne, 100 kilo ng linguine at mayroong kick ng tapay o alak na gawa sa bigas. Nakaka-overwhelm kasi during the process, nag-trial and error kami. We have different choices of pastas kung ano ba yung makukuha yung pantikim ng bawat isa dito. So, 5 lang kami, so yung pagod, yung puyat, tapos meron pa kasi na diretso duty, so parang 24 hours straight duty yung mga kasama natin dito. So, pero dahil sa tulong po ng mga OJTs rin namin and also other profession sa ating F&B service, na overcome naman po natin yung struggles na. Ang ibang hotel and restaurant naman, gumamit ng higit 100 kilong fresh tuna, 300 litro ng olive oil, 300 kilong pork lengua, at 150 kilo ng manok. May tuna pesto pasta with spicy sardines, Spanish sardines pasta, itag pasta, linguine vegan pasta with kiniing, meron ding kiniing mac and cheese at marami pang iba. Ang higanting pasta may diameter na 28 talampakan at pinagsaluhan ito ng higit 15,000 katao. Kaya naman si Nanay Tess, nagtiyagang pumila matikman lang ang iba't ibang potahe ng pasta. Ginawa namin, tiis lang, nag-ground kami. So, habang tinitikman ko ito, masarap. Ito pa lang ang unang natikman ko, may tuna. Pero yung mga iba hindi ko pa natikman. Pero masarap pagkagawa. Masarap! First time namin. Minessage ng anak namin, kaya pumunta kami. Kamusta po ang Masarap, lasa? masarap, masarap. Ilan na po ang nakuha natin? Ito pa lang. Ito, dalawa ko. Dalawang flavor. Dalawang flavor po. I've always wanted the same thing for Baguio City, a collaboration of stakeholders, because before we were divided in terms of representation. And that is the essence as to why we came up with a Hotel and Restaurant Association of Baguio. We would like to come up with our own training programs, strategic in the knowledge that we have to develop the leaders of the hospitality and tourism sector of the future, because we're not all going to be here. Maliban sa giant pasta, mayroon pang iba't ibang pakulo ang HRAB sa pagdiriwang ng HRT Month mula October 9 hanggang October 11, gaya ng job fair, culinary competition at seminars. Angel Arquero, RNG News. Alinsunod naman sa pagdiriwang ng Family Day sa lalawigan ng Pangasinan, nagsagawa ang Pangasinan PD RRMO ng Basic Life Support Training para sa mga magulang. May kwento si Val Dismaya. Isang pagsasanay patungkol sa basic life support ang isinagawa ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para sa mga magulang ng mga mag-aaral ng National Child Development Center sa bayan ng Lingayen.
Layo ng aktibidad na ibahagi sa mga magulang ang mahalagang kaalaman lalo na sa pagliligtas ng buhay sa oras ng emergency. Ipinakita ng mga kinatawan ng PDRRMO ang tamang paraan ng pagbibigay ng CPR o cardiopulmonary resuscitation bilang paunang tulong sa mga biktima. Dahil sa mga ganitong pagsasanay, mapaghahandaan ng bawat isa ang mga posibleng sitwasyon na maaaring mangyari sa kanilang mga anak o sa iba pang miyembro ng pamilya. Ang aktibidad na ito ay sinabay sa pagdiriwang ng Family Day ng NCDC na siyang dinaluhan ng mga guro, magulang at mga mag-aaral. Dumalo rin sa aktibidad ang mascot na si Drimo the Hero na nagbigay ng saya sa mga bata. Nakisaya ang mga magulang at maging ang kanilang mga anak sa ibang mga handog na aktibidad ng NCDC kasabay ng pangangalaga sa kaligtasan bilang bahagi ng komprehensibong edukasyon. Naging matagumpay ang pagdiriwang na ito sa pangunguna ng PDRRMO at NCDC na nagbigay ng pagkakataon sa mga pamilya na matuto at magkasamang mag-enjoy sa isang makabuluhang araw. Valerie Dismaya or NG News. Kapag na-acquit ba ang criminal case, nangangahulugan ding acquitted ang civil case. Sasagutin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Yun naman sa civil liability ng hindi na natutong ex-Senator Ramon Revilla, bakit 7 years na mula nung in-order ng Sandigan Bayan na ibalik yung kanyang 124.5 billion pesos na kinita daw niya doon sa pork barrel scam. And ito ay kasama si Chief of Staff Richard Cambe at si Napoles. If you were to read the decision doon, yung kanyang order to restitution or para ibalik yung 124.5, it should be divided between Cambe, Napoles, and Revilla. At ang problema talaga dito, na-acquit si Revilla doon sa criminal case, kaya kine-question niya. Kasi nga under the revised penal code, pag na-institute ang criminal case, instituted din ang civil case. Pag na-acquit yung accused sa criminal case, necessarily ma-acquit din siya sa civil liability. And hanggang ngayon, hindi pa inaaksyonan ng Sandigan Bayan at ng Supreme Court na yung mga appeal na hinain nila Revilla na submitting the argument na since acquitted ako, wala akong obligasyon na ibalik yon 124.5 million pesos. So hanggat hindi mag-decide ang Supreme Court yung legality ng decision ng Sandigan Bayan, wala pang hard stand on whether or not pwedeng i-compel si ex-senator na ibalik yung kanyang civil liability sa Sandigan Bayan. Susunod, babaeng mayroong diabetes at chronic kidney disease stage 3 nananawagan ng tulong sa publiko. Ang detalye, abangan! Chase your beauty or passion. Have your hair chased? Style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Seven Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa unado ang pitong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Isang babae mula sa La Trinidad, Benguet ang humaharap ngayon sa iba't ibang sakit. Kilalanin si Elvina Bautista na sa kabila ng kanyang mga sakit ay patuloy na lumalaban at umaasa sa tulong ng pamilya at pananampalataya. Alamin ang kanyang kwento kay Ron Marana. Madalas na nakaupo at nakatanaw sa malayo si Elvina sa kanilang bahay sa Lamtang Pugis, La Trinidad, Benguet. Isang babae na dati ay malakas at masigla, pero ngayon tahimik na nakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Taong 2024 na makaranas ng pamamanas sa kanyang mga paa na sinamahan ng pangangati at hirap sa paghinga, pero bigla itong nawala. Pero noong buwan ng Hunyo ngayong taon, muli niya itong naranasan at nang magpatingin sa doktor, napag-alaman na may mga komplikasyon na sa kanyang kalusugan. So nung pinalabdas siya sa Benguet Gen, lumabas na mataas yung sugar, mataas yung creatinine niya, may tubig daw sa baga niya, sa puso niya, sa tiyan, mga ganun na sir. Pati sa puso niya may tamanan din daw according sa 2D echo niya. According sa pinaka-latest na sabi nila, diabetic type 1, chronic kidney disease, stage 3, cardiomegaly, yung paglaki ng puso niya. Tapos, hindi pa narurule out kung may pneumonia din. Tapos, doon din sa ultrasound niya, sabi nila may nakitang bato sa gallbladder. Mga ganun. Nakita sa mga ultrasound and mga labs na pinagawa sa kanya, sir.
Kinalaunan, nanghina si Elvina at ang mga dating simpleng gawaing bahay, ngayon naging malaking hamon na sa kanya. Mahirap kasi hindi lang ako masyadong makaka ng gusto kong pupuntahan. Hindi na ako masyadong pumupunta sa mga lakad-lakad, nagyayayang magbenta ng bulaklak. Ganun. Hindi na ako pupunta dun sa flower shop ni Mama. Gusto ko po gumaling po sa sakit na ganito. Gumaling sa pakiramdam na ganito ang daming sakit. Dahil dito, hindi na siya nakakapagtrabaho at umaasa na lang sa kanyang ate para sa mga gastusin. Pero sa dami ng gamot at sa mahal ng insulin, hindi ito naging madali para kay Marife. Sobrang mahirap talaga, sir, kasi hindi naman sa side ko na sa ate niya. Hindi naman ako mayaman, sir, para ma-provide yung ganyang pangailangan niya ngayon. Kasi sobrang mahal din yung mga gamot niya. Kung hindi pa namin ihahanap sa pinakamura, hindi namin mabibili. Pero sa kabila ng hirap at sakit, patuloy na lumalaban si Elvina. Wag tayong sumuko, lumaban tayo. Para din sa atin to. Ngayon, wag mong sabihin, ay tama na, pagod na. Dapat lumaban pa rin. Dapat always magdasal tayo araw-araw. Sabihin natin na, ay, pagaling tayo. Huwag tayong susuko sa Panginoon. Ganun ang dasal ko araw-araw. Sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, maaari itong ipadala sa pamamagitan ng GCash number or bank account o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Elvina. Ron Maranan, RNG News. Sa iba pang mga balita, kasabay ng pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month, itinampok ang kauna-unahang Ginoong Cordillera 2025, isang entablado ng kultura kung saan ipinakilala ang mga kandidato sa pamamagitan ng sashing ceremony at nabigyang buhay sa makulay na bahag fashion show. Alamin yan sa kwento ni Ron Maranan. Mula sa matatayog na bundok hanggang sa entablado, handang ipamalas ng mga kalalakihan mula sa Cordillera ang kanilang talino at pagmamahal sa kultura sa kauna-unahang Ginoong Cordillera 2025. Kahapon, October 1, opisyal nang inilunsad ang patimpalak at ipinakilala na ang mga kalahok mula sa iba't ibang probinsya sa Cordillera sa isang sashing ceremony. Naimbag ng Malam Cordillera, Marvin Tulio from the Highland Heart of Benguet, Balili, La Trinidad. Sa kabuuan, 17 ang bilang ng mga kalahok, subalit 15 lamang ang nakadalo sa Grand Launch matapos hindi makasipot ang dalawang kandidato. I'm more than grateful nga actually kasi ito yung inaugural, di ba? Inaugural celebration for Ginoong Cordillera. And it's really the first ever Ginoong Cordillera that happened within the region. So I'm so grateful na naging part ako dito. And actually right now I feel a great relief because this has been weighing on my shoulder, the sudden announcement that we're gonna come here and do a runway. But right now, I'm feeling relaxed, I feel tired, but I'm happy that it ended well. I did my best and overall it went well. Sa temang Stride of Tradition, Fashion, Heritage and Pride, itinampok sa kauna-unahang edisyon ng kompetisyon ang mayamang kultura ng rehiyon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month. More than just a garment. Number one, our advocacy is to really showcase our rich culture, our heritage, our tradition, and our best practices also na we can share to the others, no? Sa others, not only dito sa Cordillera, but the whole, not only Philippines, but the whole world. And one thing also is we want to promote also our tourism, especially our tourism, how beauty also our Cordillera, kung ano ang yaman meron po ang Cordillera. Isa po sa ating mga advokasya po yan. Kasabay ng sashing ceremony, tampok din ang bahag fashion show kung saan ipinamalas ng mga kandidato ang mga tradisyonal na kasuotan mula sa Apayao, Benguet, Ifugao,
Kalinga at Mountain Province. Bawat lakad sa entablado ay hindi lang pagpapakita ng ganda ng tela, kundi pagpapahayag din ng kanilang pinagmulan at pagkakakilanlan. Nasubok naman ang talino at kumpiyansa ng mga kandidato sa pagsagot sa mga katanungan ng media. My advocacy is to correct the misconception of the Kalinga culture and our traditional knowledge. Because Kalinga has been branded as headhunters in this past few years or decades maybe. And that is why I want to correct those misconceptions that we are not we Kalinga people or the Tabuk people, the Tabuk are not barbaric. We are modern and we are lovable people and hospitable people. That is what I want to correct. Sa pagtatapos ng programa, iginawad ang mga special awards kina Ginoong Campo Filipino Baguio City bilang Mr. Runway Icon at kay Ginoong Sagada Mountain Province bilang Darling of the Press. Gaganapin ng Grand Coronation Night sa darating na October 18 sa Benguet Sports Complex. Agbyad ni Cordillera, mabuhay ang Cordillera! Ron Maranan, RNG News. Kapag nadikit ka sa galamay ng jellyfish, tila ba may nararamdaman kang electric shock? Pero ayon sa mga eksperto, delikado raw ito. Kung bakit, yan ang ating tutuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? What if makaramdam ka ng electric shock pero galing sa jellyfish? Ano ang gagawin mo? Marami ang nagtataka kung bakit parang kinukuryente ang pakiramdam kapag nadampihan ng galamay ng jellyfish ang kanilang balat. Pero ang sekreto nito, nakatago sa maliliit na cells ang kamandag nito. Alam nyo ba na ang mga galamay ng jellyfish ay puno ng libo-libong maliliit na stingers na tinatawag na nematocyst? Kapag nadikit sa balat, bigla itong naglalabas ng lason. Ang resulta, ramdam mo ang matinding hapdi na parang kuryente, kahit hindi naman talaga gumagamit ng kuryente ang jellyfish. Ito rin ang paraan ng jellyfish para mapaparalisa ang mga isda at maliliit na lamang dagat na kinakain nito. Noong unang panahon pa, nabanggit na ng mga sinaunang mangingisda ang sakit na dulot ng jellyfish. Ang mga sintomas gaya ng mahapding balat at pangangati ay naitala na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa Star Wars Institute for Medical Research, nadiskubre nilang ang lason ng jellyfish ang tunay na sanhi ng electric shock na ito. Hindi lang basta hapdi ang pwedeng mangyari. Ang iba ay pwedeng magkaroon ng allergic reaction. May mga kaso ring naitala gaya ng anaphylactic shock, isang malubhang kondisyon na pwede pang mauwi sa pagkamatay. Kaya ang jellyfish sting hindi dapat baliwalain. Pero ang tanong, bakit parang kuryente ang pakiramdam? Mismong ang lason ng jellyfish kasi ang umaatake sa nerves o ugat ng balat. Ito ang dahilan kung bakit may tingling sensation na para bang electric shock ang dating. Pero huwag mag-alala, may mga paraan para maibsan ang hapdi. Ilan dito ay ang paghuhugas sa sugat ng seawater, paggamit ng suka, at agarang paghingi ng tulong medikal kung lumala ang sintomas. Mahalaga ring huwag gumamit ng fresh water dahil lalo lamang kakalat ang lason. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Mga ka-RNG, 84 days na lang, Pasko na. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.